Noong bumisita kami sa Port Santiago para sa aming lakbay-aral, marami kaming natutunan. Hindi lang tungkol sa kasaysayan, kundi pati kung paano tayo natututo sa labas ng silid-aralan. Sa lakad na ito, sinagot namin ang tanong, maituturing bang karanasan sa pagkatuto ang pagbisita sa isang museo? May edukasyonal bang halaga ang paraan ng pagkukwento at pagpapakita sa loob ng museo? Para sa amin, oo. At narito ang dahilan kung bakit. Pagpasok pa lang namin sa Port Santiago, ramdam na agad namin na espesyal ang lugar na ito. Mula sa lumang pader, makasaysayang gate, at tahimik na paligid. Parang bumalik kami sa nakaraan. Dito ikinulong si Dr. Jose Rizal bago siya bitayin. Isa itong lugar na puno ng kwento at habang naglalakad kami, damang-dama namin ang bigat ng kasaysayan. Iba ang pakiramdam kapag nasa mismong lugar ka kung saan nangyari ang mahalagang bahagi ng kasaysayan. Hindi lang kami basta tumitingin sa mga larawan o nakikinig sa lecture, dito mismo ang paligid na ang nagtuturo sa amin. Sa bawat sulok ng Port Santiago, may bahagi ng kasaysayan na muling nabubuhay. Isa sa mga bahagi ng Port Santiago na tumatak sa amin ay ang Rizal Shrine. Ito yung museo sa loob kung saan makikita ang mga gamit ni Rizal, mga libro, sulat, larawan, at pati ang kanyang mga personal na gamit. May video, may audio, at may mga visual display na nakaayos ng malinaw. Dahil dito, mas naging totoo si Rizal para sa amin. Hindi lang siya yung bayani sa pera o sa libro. Parang naging tao talaga siya. May takot, may prinsipyo, at handang magsakripisyo para sa bayan. Dahil sa maayos na presentasyon ng museo, naging mas madali para sa amin na ma-relate ang sarili namin sa kanya. Bukod sa mga gamit ni Rizal, ipinakita rin sa amin ang huling mga araw niya. Nakita namin ang kanyang huling sulat at ang landas ng tinahak niya mula sa kanyang selda hanggang sa lugar kung saan siya binitay. Habang nilalakaran namin ang mga yapak na iyon, parang nararamdaman namin ang bigat ng kanyang sakripisyo. Isa pa sa mga parte ng Port Santiago na sobrang tumatak ay ang mga donjon. Yung kulungan sa ilalim, madilim, makitid, at malamig. Ayon sa mga guide, dito ikinulong at pinahirapan ang mga Pilipinong lumalaban sa mga Kastila. Habang nandoon kami, napatahimik talaga kami. Parang biglang bumigat ang mga pakiramdam. Dito namin na-realize may malaking epekto pala ang pamamaraan ng pagpapakita ng kasaysayan. Hindi lang siya basta display. Dapat may damdamin. At pag maayos ang pagkakalahad, mas tatatak sa isipan at puso ng mga bumibisita. Sa simpleng paglalagay ng ilaw, tunog, at paliwanag sa donjon, mas naiintindihan namin ang hirap na dinanas ng mga bayani at ordinaryong Pilipino. Hindi na lang siya kwento, naging pakiramdam na siya, at dahil dito, mas lumalim ang respeto namin sa mga taong lumaban para sa bayan. Bakit mahalaga ang paraan ng paglalahad? Hindi sapat na may ipakita lang ang museo. Kailangan din pag-isipan kung paano ito ipapakita. Kasi kung magulo ang layout, kung walang context ang mga gamit, o kung sobrang daming text na nakaka-overwhelm, baka hindi makuha ng bisita ang mensahe. Sa Fort Santiago, nakita naming maayos ang daloy mula sa gate hanggang Rizal Shrine, papunta sa Donjeon hanggang sa likod na bahagi ng fort. Halatang pinag-isipan ang disenyo at kwento. Dahil dito, hindi kami na-bore. Naging interesado kami sa bawat parte ng lugar. Ang paggamit ng audiovisual presentations
at visuals ay nakakatulong din. Ang iba sa amin ay mas natuto pag may nakikita at naririnig kaysa sa pagbabasa lang. Kaya napakahalaga ng ganitong mga paraan. Mas interactive, mas engaging, at mas tumatama sa iba't ibang paraan ng pagkatuto. Ang museo bilang guro. Masasabi namin ang museo ay isang uri ng guro, pero tahimik na guro. Hindi ito nagsasalita tulad ng teacher sa harap ng klase, pero nagtuturo ito sa pamamagitan ng pakiramdam at karanasan. At dahil mas nararamdaman mo ang aral, mas tumatatak. Ang Fort Santiago ay nagturo sa amin ng maraming bagay. Ang halaga ng kalayaan, ang sakripisyo ng mga bayani, at ang epekto ng kolonisasyon. At ang mga ito ay hindi lang basta natutunan sa isip, kundi pati sa puso. Hindi ito tulad ng karaniwang klase na may quiz sa huli. Pero ang mga tanong na naiwan sa amin ay mas malalim. Paano natin pinapahalagahan ang kalayaan ngayon? Anong mga sakripisyo ang kaya natin gawin para sa bayan? At paano natin maipapasa ang kasaysayan sa susunod na henerasyon? Sa bawat hakbang namin sa Fort Santiago, natuto kami hindi lang ng facts, kundi ng values. Naranasan namin kung paano maging isang responsableng mamamayan. Yung may respeto sa kasaysayan, may malasakit sa bayan, at may pag-unawa sa mga pinagdaanan ng ating mga ninuno. Mas na-appreciate namin ang mga bagay na minsan ay hindi pinapansin, katulad ng mga monumento, mga lumang gusali, at mga taong hindi nabanggit sa libro, pero naging mahalaga ang papel sa kasaysayan. Lahat ng ito ay naging bahagi ng karanasan at bahagi na rin ng aming pagkatao. Kaya masabi naming oo, may tuturing na isang makabuluhang karanasan sa pagkatuto ang pagbisita sa isang museo na tulad ng Fort Santiago. Dahil hindi lang ito basta pasyal, hindi lang ito field trip. Isa tong pagkakataon na maramdaman at maintindihan ang kasaysayan ng mas malalim. At mahalaga ang paraan na paglalahad sa museo kapag maayos ang presentasyon, malinaw ang mensahe, at may emosyonal na koneksyon. Mas nagiging epektibo itong paraan ng pagkatuto. Hindi lang ito natatapos sa loob ng museo. Dala-dala mo ang aral paglabas mo. Para sa amin, ang Fort Santiago ay naging isang buhay na aklat ng kasaysayan. Isa itong lakbay-aral na hindi lang namin basta natapos. Isa itong karanasang hinding-hindi namin malilimutan. At sa simpleng pagbisita namin, ito, mas lumawak ang aming pag-unawa at mas tumibay ang aming pagmamahal sa bayan. At ayan ang naging karanasan namin sa Fort Santiago. Hindi lang basta field trip. Isa talaga itong lakbay-aral na puno ng damdamin at kaalaman. Napagtanto namin na ang mga museo tulad ng Fort Santiago ay mahalagang kasangkapan sa edukasyon. Hindi man ito isang tradisyonal na classroom, dito kami natuto sa paraan na mas tumatama sa puso. Ang bawat sulok, bawat gamit, at bawat kwento sa museo ay nagsilbing paalala na hindi dapat kalimutan ng ating kasaysayan. At bilang mga kabataan, responsibilidad nating ituloy ang pagpapahalaga rito. Kaya masasabi namin na oo, may
may malalim na halagang edukasyonal ang isang museo. At ang paraan ng pagkwento nito, ang disenyo, ang presentasyon, at ang karanasan mismo ay malaking epekto sa pagkatuto. Maraming salamat sa inyong pagsama at panonood sa aming lakbay-aral. Lubos naming ikinagagalak na maibahagi sa inyo ang aming karanasan. At sana ay kayo'y natuwa at may mga bagong kaalaman kayong natutunan. Naway naging inspirasyon kami upang kayo rin ay bumisita at tuklasin ang mga lugar na hitik sa kasaysayan at kultura, mga pook na saksi sa ating nakaraan at mahalagang bahagi ng ating pagkakilanlan bilang Pilipino. Mahalaga na ating pahalagahan, ingatan, at patuloy na aalahanin ang mga makasaysayang lugar at pangyayari na nagbigay daan sa ating kalayaan. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat.